Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon, pasensya na hindi ako nakapag update sa status ng papa ko. Kung first time pa kayo ngayon dito, meron akong series na mga videos or recording sa vlog na to sa papa ko na pinipetition ko siya using an RI-5 visa. So, yung interview dapat ni Papa, April 4 siya this year, but kasi dapat 2 weeks prior sa interview, dapat magpa-medical kasi yun yung requirement nila. Tapos, so, nung March 23 nga ata yun nung nagpunta si Papa para magpa-medical kasi yun yung requirement. Tapos, syempre na-refer siya sa sputum. Tapos, pinabalik siya nung ano yun, nung mga April 4, so no, actually April 3, 4, and 5, dun siya nag-sputum 3 beses. Tapos yun na yun, yung sabi ng St. Luke's na tatay, babalik po kayo in 2 months. So dun po malalaman kung ano yung resulta ng sputum. So yun na yun. So pag ano na nung yung schedule niya na pababalikin siya sa St. Luke's ay ano nung June 10th. So nagpunta siya sa Manila nung June 10th kasama nung kapatid ko. So meron akong update no na ano yung result ni Papa sa sputum niya is negative. So great, wonderful news. Prayers been answered, so great. So yun na yun. Doon na nag-start na naman yung frustration ko at saka ng mga kapatid ko. Kasi, yun na nga, sabi nila, dapat daw magpapaschedule sa US Embassy para magkaroon na ng interview si Papa. Kaso, yung frustration ko kasi, every time na lang, nandito pa ako nun sa US, ano yun eh, at least 2 to 3 times a week akong tumatawag sa US Embassy sa call center nila sa Manila. Buti na dati kasi nung first time akong tumawag doon, nag-international call pa ako kasi hindi ko nga alam na meron pala silang US na number na pwede silang matawagan. So, tumawag ako doon, grabe ang mahal ng international call for like, I know, 10-15 minutes ata. So, ayun na. So, ayun, nagsisearch ako, meron palang number. So, ayun, doon ako nag-start na tumawag sa, sa number ng US para makausap ko yung mga, yung US Embassy na call center. So, ayun, 2 to 3 times a week ako tumatawag sa kanila. At saka nagre-reklamo kasi sabi ko, 'di ba sabi ninyo na pwede ko yung tawagan para makatulong, tapos hindi ka naman nila tutulungan. Pag tumatawag ka sa US Embassy ng call center, hindi ka nila magi-inquire ka pero same information all the time. Sinasabi nila hindi raw sila makakatulong sa atin na makapag-schedule kasi hindi raw nila alam yun yung information, even though nag-inquire ka nagbibigay ka ng verification na ikaw yung petitioner, ikaw nagbibigay ng information, diba? So ayun, grabe yung frustration ko doon sa experience ko sa US Embassy, tapos sa call center. Ayun na, so palagi nila akong tumatawag, sabi ko, paki-expedite kung pwede, tapos wala talaga. So ayun, nag-email nga ako sa sinasabi nilang mag-inquire daw ako doon, tapos nag-email na nga ako sa NVC. Ang dami kong nag-email, nag-email ako sa kanila, tapos grabe, wala pa namang reply. Tapos ayun na, palagi na akong tumatawag, kaya sabi nila, okay, ito po, magpapaano po kami, ipapa-escalate po namin itong request ninyo. Kasi sabi ko sa kanila na meron kasi akong plano na pupunta ng Pilipinas. So, ang gusto ko po sana na ma-expedite yung pwede kaming makapag-schedule kay Papa kasi para naman
mapagpunta ko doon, meron na siyang schedule at saka ma-interview na si Papa para hindi naman para at least yung purpose ko na magpunta doon kumbaga it'll cover everything na pagpunta doon para visit at saka kasama ko si Papa sa interview kasi mas maganda raw yun na ikaw yung sasama na petitioner ka. Kaya ayun, tapos grabe, halos nga yun, 2 to 3 times a week akong tumatawag. Wala talaga. Kaya ewan ko. Basta, nung nalaman na namin na negative si Papa, ayun na, bumili na nga ako ng ticket. So, umuwi kami doon, ako at saka yung anak ko, nung June 23. Tapos, andun kami, halos, ilang beses nga akong tumatawag doon na kinakailangan i-expedite na kasi hindi ko pala na-share, nakalimutan ko. Nung nakuha namin yung result na negative ni Papa sa sputum niya, sinabihan kasi ng dati pa ng staff ng St. Luke's na dapat raw si Papa makakaalis na siya bago before the month of August ends. So yun yung sabi nila ha. Kasi binabase kasi nila yun sa month na nag-medical si Papa. So March yun, 'di ba? March. Kaya ayun na. So sinabi ko, in-explain ko sa kanila, eto, nabili na yung ticket ni Papa. Nabili na yung ticket ni Papa na one-way ticket from Philippines to US. Tapos andito na ako kasi hindi naman pwede na si Papa lang naman ang magbiyahe na mag-isa, 'di ba? Kaya yun, tapos sabi ko, at isa pa, yung validity ng medical ni Papa, akala ko nga akala ko August 4th. Yun. So hindi pala. So ayun, hindi sila makakatulong. Kinakailangan ko talagang pumupunta sa website nila sa portal para schedule pero ayun na nga, sabi pa nila hindi ka raw pwede doon pag mag-login ka, kinakailangan isang beses lang. Pag naka-login ka na successfully, mag-aantay ka na naman ng 2 to 3 hours kasi pag palagi ka lang nagpupunta doon at nagla-login, ibablock ka nila. Pag sinabi nga nila yun sa website nila, 'di ba? Tapos sabi pa nila na pag palagi ka raw nagla-login, ibaban ka nila for 3 days. Ayun. So, yun. Kaya nga kami, yung kapatid ko, nag-alarm clock siya ng madaling araw para siya ang mag-check. Ako dito nag-check. Kaya, ayun. Grabe talagang frustration ko dun. So, nung andun kami sa Davao, pumunta kami dun kasi binisita namin yung kapatid ng Papa ko. Kasi dalawa na lang sila na buhay pa. Yung yung older sister ni Papa. So, ang ginawa ko, tumawag ako. Sabi ko sa kanila, tapos na ang medical ni Papa. Tapos, ang sabi ng yun, mga July na yun. Mga July yun. Mga first week ata yun ng July or last week ng June. Hindi ko alam. Hindi ko na matatandaan. Pero tumawag ako doon, tapos grabe, sabi ko sa kanila, grabe naman kayo, andito na nga ako ngayon sa Pilipinas, tapos nakabili na kami ng ticket ni Papa, kasi ang sabi kasi ng St. Luke's, hanggang August 4th lang yung validity ng ni Papa, yung medical niya. So ayun, tapos alam nyo, kasi doon ako kinausap ko sila. So, in-escalate daw nila. Kasi, a week ago pa tumawag na ako. Sabi ko, about a week na, kinakailangan na naming malaman. Ayun, so, pagkatapos ng conversation ko sa US Embassy, lumabas ako sa kwarto. Ayun, tapos kasi nagluluto kami and everything. Ayun, pagkatapos doon, parang merong sa akin ba? Parang merong nagwi-whisper na, check mo yung portal ngayon na. So, ayun, nakinig naman ako. Alam mo yun, yung parang ang spirit of the Lord, pag kinakausap ka talaga nun, kumbaga, ang na-learn ko sa mga
one of the leaders sa church namin pag kasi meron kaming general conference twice a year. So, learn to apply yung 10-second rule. Kasi, kung yung ang Spirit of the Lord daw, pag magbubulong yun sa'yo, kinakailangan i-obey mo. So, ayun, ina-apply ko yun at that time. But, I'm guilty naman sa ibang panahon na hindi ako nakikinig. So, ayun, nakinig ako. So, nagpunta ako ng portal sa sa US travel visa ba yun. So, andun, pag open ko, meron silang slot na July 10. So, ayun na, nakaschedule na si Papa sa July 10. So, yun na yun. Pumunta kami dun and we're so happy, and sometimes I felt so guilty kasi, alam mo yung pag andun ka sa moment na parang upset ka, frustrated ka kasi wala kang control eh. Wala kang control. Sila lahat sila lang kasi sabi pa nila yung mga mga reasoning nila sa call center na we don't have control over what the US Embassy will be posting for available slots. Sabi ko, hindi naman yun yung question. Ang question is, dapat kung merong mga tanong ang mga tao na related sa visa, dapat alam nyo kung ano yung sagot. Kasi palagi na lang kayong the same answer all the time, parang sirang plaka. Pero we were still so blessed na at least naka-appointment si Papa. Pero my experience talaga, grabing frustration ko doon. So, ayun na no. So, nag-interview na si Papa. Naku, ang Papa ko naman doon sa US Embassy, sinabi agad, nung pag-open, di ba may parang yata yan pre-interview. Tapos, tutulungan ka ng isang officer doon na kinakailangan yung papers mo talaga in order para pag once na ibigay na dun sa officer na mag-i-interview sa applicant, na yun lahat. So, yun na nga. Sabi sa amin nung sa pre-screening pa lang, sabi ng officer, sabi pa niya, "Uy tatay, yung yung medical nyo pala, it's only valid until August 31st or 30th, sabi niya. So, kinakailangan pong makaalis na kayo before the date na ma-expire yung medical nyo. Kaya sabi ko, Kasi para sa akin kasi, di ba dito sa US, pag yung annual medical exam mo, that is good for a year. Kaya nga annual kasi, next year, lalo na pag wala ka namang, tawag nito, you don't have any, like chronic disease or something like that. So if you're normally healthy, yun, 'di ba? 1 year yun. Kaso sa St. Luke's 6 months. Tapos sabi ko nga, kahit na 6 months, so dapat yung binilang nila hindi basehan nun sa March, 'di ba? Dapat kung kailan nakuha ni Papa yung result niya sa sputum. So meaning kung July 10 yun, dapat mag-start magbilang ng countdown. So, July, August, September, October, November, December. By January sana, pero hindi. Kasi sa kanila, parang binilang nila by, ewan ko nga, parang February. Kasi March naman, di ba? So, literally, so if it was March, April, May, June, July, August, so may September pa. Pero yung kay Papa, nung dumating yung tawag nito, dumating yung visa ni Papa, nakalagay dun, July 31st, I'm sorry, August 31st talaga yung validity date. Kaya nga, ngayon, andito pa ako sa US, nakabalik kasi kami ng anak ko nung July 23rd, kasi hindi naman siya pwedeng siyang magbiyahe kasi minor pa naman yung anak ko. Kaya nga, we were so sad na hindi namin nadala si Papa galing nung nagpunta kami ng Pilipinas. Pero, we are so blessed kasi naman, nakasecure kami ng appointment ni Papa ng July 10, tapos naka-interview siya, pero yung, yung visa niya hindi dumating kasi, ang experience namin doon, yung pagpunta namin doon, yung nadala na NBI ni Papa is expired. So, yun na, kinuha namin, so kaya, ayun, pinadala namin together with his passport
Tapos yun na nga, palagi na lang akong tumatawag kasi uuwi na kami. Pero hindi talaga kasi hindi naman umabot yung yung visa ni Papa. Kaya ayun, yun na, umuwi na lang kami ni Morian, yung anak ko, kami dalawa dito. Pero the good news is at least na-interview na si Papa, 'di ba? Pero may another good news na naman kasi kahit hindi dumating on time yung visa ni Papa, dumating din naman yun nung first week ng August. So, parang yata siya, parang August 6 sa US time, pero 7 sa Philippines time. Ewan ko, baka 6 or 7. Yun, dumating na. Si Papa nga parang siya, he was always waiting every day sana dumating yung LBC kasi yung sabi nila. Kaya hindi na nakaantay si Papa. Pag-check namin sa tracking sa sa LBC na website, nasa Mati na daw. So ayun, si Papa talaga ang pumunta doon mismo sa LBC. Hindi na siya nag-antay kasi hindi na siya makaantay. So pumunta siya doon, tapos yun na nga, nakuha na niya. Yun na nalaman na namin na August 31 pala yung validity. So, of course, si Papa, 77 years old siya, senior citizen. At saka, may si Papa kasi may tendency na may anxiety siya na pag tinatanong siya, anong pangalan niyo, hindi siya makasagot. Kaya, kinakailangan talagang may mag-assist kay Papa sa pagbibiyahe niya. So, ayun na nga, kinakailangan makaalis na talaga si Papa sa Pilipinas on or before the 31st. So, ayun, pero lahat ng mga pinanggagawa namin doon nung andun ako sa Pilipinas, i-compile ko yun at saka i-upload ko dito. Sana nga na-upload ko na dati. Pero, sorry talaga kung sino yung sumasabay-bay sa vlog ni Papa sa, sa journey niya na galing sa Pilipinas na mag-i-immigrate siya dito sa US using the IR5 visa. So, yun na. Yun na yun. Dumating na yung visa ni Papa. What a great news. What a great blessing. So, ayun na. Plano ko na babalik na naman sa Pilipinas para susunduin siya. Kasi hindi talaga pwede na siya lang mag-isa kasi matanda na at saka baka mawawala siya dun. So, ano kayang mangyayari? Kasi I heard na, I heard na kinakailangan daw, narinig ko na meron daw immigration na he has to go through sa Manila and of course, one in the US, sa port of entry ni Papa. So, tsaka, nagpunta siya ng CFO ba yun? So, nag-seminar si Papa. Dati sa akin sa Manila talaga, dalawa ata yun pero ngayon isa na lang. Actually, exempted naman si Papa kasi senior citizen naman siya. Pero kinakailangan pa rin mag-register. Tsaka meron na ring CFO doon sa Davao. Kaya doon na siya nagpunta. Tapos kinuha na niya yung certificate. Kasi parang yun yung itatanong sa sa immigration sa Manila. Tsaka kasi galing sa Mati kami, sa Davao kami. So, yun na nga, required siya. Hindi siya pwede na, kasi di ba may na, kasi dito kami sa Huntsville, Alabama. Yung route kasi, meron kasing from Davao to Doha, Qatar, and then Doha, Qatar to Atlanta, Georgia. So, potentially, yung Atlanta, Georgia, yung magiging port of entry ni Papa. Kaso lang, hindi. Kasi, ang sabi kasi ng CFO, kinakailangan talaga na dadaan mo na si Papa sa Manila. Hindi siya pwede mag-start ng international travel niya sa Davao. So, kinakailangan talaga niyang magdaan muna sa Manila. So, yun na yun. At saka yung, yung ticket dati ni Papa na from, yun na nga, yung Davao to Qatar and then Qatar to Georgia, yun na, hindi na, na-cancel na namin kasi we have to change the route sa flight niya. Kaya ayun, yun na yun. So, pupunta na naman ako ng Pilipinas and ayun na nga, grabe talaga. Ang frustration ko beyond describable. Pero I am still grateful. Alam ko na parang this is a lesson for me na how to be patient and be appreciative of kung ano yung mga yung time. Kasi para sa atin kasi pag gusto natin like right now, 'di ba? Pero hindi, kinakailangan talaga nating mag-antay. So, nag-repent na ako noon sa mga
sa attitude ko throughout the process kasi it was very frustrating. But I was so happy na I had an opportunity na nagpunta ng Pilipinas para maka-visit sa papa ko at saka sa mga kapatid ko, sa mga relatives ko doon, at saka Morian had his 17th birthday. If you wanna check it out, andun yun, naka-post din. So, nagpapasalamat din ako sa mga, sa mga kapatid ko na tumutulong throughout the entire process kasi hindi naman madali to eh. It was very stressful but we're almost there. So ayun na. nagpapasalamat nga kami kaya with everybody na nagpa-process ngayon, lalo na yung same na visa like sa akin na IR5. I know it's hard pero just be patient, it'll come, especially pag na overcome na nyo yung sputum. So, yun na, kumbaga, just keep going to the portal. Every day, multiple times a day, dapat ang interval ninyo in between the time na nakalagin kayo is 2 hours, actually 3 hours. So, pag ginagawa nyo yun, every 3 hours, i-check nyo, baka may slots na available. Kasi it's unpredictable. Pero, meron ibibigay rin yun sa inyo. Now, if your medical have a validity date, you really need to get on the US Embassy kasi i-explain nyo na lang na yung validity ng medical nyo is only this much. Sasabihan naman kayo ng St. Luke's but pagpunta nyo sa St. Luke's, pag makuha nyo, pag nag-sputum kayo, tanungin nyo talaga. Pero andun naman yun sa paper ata na kailan ba ang validity date ng medical nyo para at least aware kayo para in case it's so close, then you can call the US Embassy and let them know that, hey, the medical validity of my mom or my dad or my, my sibling or my spouse, however your visa category or kind, kinakailangan yung malaman para pwede kayong mag-request na i-escalate yung case ninyo. Kasi I think they will honor that because they will understand that. Kasi yung medical kasi ng St. Luke's is only 6 months. Dapat sana 1 year. Pero narinig ko rin ngayon sa tita ko na somehow yung St. Luke's na medical fee from over 18,000 now, effective ata, I'm not sure if it was the month of June or July or August, but it's going to increase to 28,000 pesos. Grabe, diba? Pero, anong magagawa natin, diba? Wala. Pero, okay na yun. Pero, we are happy and just an advice to everybody, just be patient. If you struggle and if you feel frustrated, I believe it is okay to feel that way, pero maging kalma din kasi it's hard. I know how hard it is to be waiting for any schedule that is not available on their portal. But if your, again, medical validity is approaching its expiration date, you will need to call them every day. Call the US Embassy call center and request to escalate your case para naman mabigyan nila ng ng importansya or priority kasi valid din naman yun na yung validity date para at least ma-prioritize kayo. Sana hindi mangyayari yun sa inyo pero sa amin kasi na case, it was so abrupt. Like, we got the email ng March. Tapos, less than a month lang. At ngayon, natanggap ni Papa August the 6th. Tapos, August the 31st ang validity or ma-expire yung visa ni Papa. So, ayun, parang parang less than a month talaga. Siguro, it's great like that, but sometimes it's not. Kasi, kung minsan kasi, di ba, we're also relying on our finances. Kung wala yun, anong magagawa natin, di ba, wala. So, yun na yun. Pero, at least, we are blessed enough naman na parang meron ding resources na nakatulong sa amin. Pero
so far so good. Makakauwi ako ng Pilipinas para masundo si Papa. So, if you have any question, let me know, okay? Pero yun na yung balita ngayon kay Papa. So, everybody, have a good night. And then, sorry na hindi ako nakapag-vlog agad. But, thank you so much for tuning in. More videos later, maybe. So, ingat po kayo at wag po kayong, tawag nito, don't forget to pray always. Kasi, alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa atin and what is good for us. So, thank you so much and have a good night.